Habang nagtatrabaho po ako sa amo ko, napapansin ko po DJ Sam katagalan na mismong ang amo kong lalaki ay titig na titig sa akin minsan. Minsan pa nga pag nakaupo ako, bigla na lang may mga bagay na nahuhulog sa sahig. At pansin ko na sinasadya ng amo kong lalaki. Sabay bigla siyang umupo at kinuha ang nahulog na bagay habang sa paa ko naman nakahawak at pinipisil-pisil ito. Bigla akong tumayo DJ Sam at nagsabi na, "Oy tito, ano yung nahulog?" Ngunit iniba po niya ang topic DJ Sam. At kapag may pagkakataong ganon, kami lang dalawa. At wala ang amo kong babae. One time, bigla po siyang nagtanong sa akin kung dinadatna na ba daw ako DJ Sam? At sinagot ko naman siya ng oo. 15 years old na ako, kaya paniguradong dalaga na po ako. Tito ang tawag ko sa kanya DJ Sam dahil yun ang gusto niya. Habang tumatagal, napapansin kong kakaiba ang galaw ng amo kong lalaki. Sinisilip niya ako minsan sa kwarto kapag tulog ako DJ Sam at napapansin ko po yun. Kaya di nagtagal, nagpaalam po ako na uuwi sa amin. Una hindi po siya pumayag dahil ang sabi, siya daw ang bahala sa pag-aaral ko hanggang college. Retired police kasi siya DJ Sam at support daw siya kung anuman ang magiging kurso ko. Pero namilit ako DJ Sam at gusto ko na po talagang uuwi sa pamilya ko dahil miss na miss ko na sila. Alibay ko lang yon. Pero ang totoo, lilipat po ako ng ibang amo dahil natatakot po ako sa kanya. Nakauwi nga ako DJ Sam at pagdating ko sa amin, kinabukasan, bumalik agad ako sa syudad. Grade 9 na ako nung time na yon at modular pa kaya okay lang. Hanggang dumating po sa point na mag face to face na kaya umuwi ako at nag-aral na ulit dahil face to face na nga at ang kuya ko ganun din. Sa tingin ko naman at obserbasyon DJ Sam okay na. Kaya hinahayaan ko na lang din siya. Hindi na rin siya tulad ng dati. Siguro totoo ngang nagbago na siya DJ Sam. Hanggang sa nag-grade 10 na ako. At may nakilala akong lalaki sa social media. Ilang buwan naging LDR din kami DJ Sam. Dahil nga na-busy ako sa school at doon ako nagbigay ng malaking oras ko. Ilang buwan po ang nakalipas, may nag-message po sa akin na babae. Umiiyak siya at nag-share na siya daw ang ginawang pangalawang jowa ng boyfriend ko. Wala akong kaalam-alam DJ Sam na nag-cheat pala sa akin ang jowa ko. Naghanap ako ng proof sa babae kung totoo ngang may relasyon silang dalawa. At nakita ko nga na may proof siya DJ Sam. Date and time. At na-discover ko pa na may iba palang account ang boyfriend ko at doon nga sila nagkausap palagi ng kanyang girlfriend na iba. Kinumpronta ko naman ang boyfriend ko DJ Sam. Hindi siya umamin. Hindi daw totoo ang mga nabalitaan ko. Pero hindi po ako naniniwala sa kanya. Kaya nakipag-break na rin ako. Pagdating naman sa pamilya ko DJ Sam, palagi na lang nag-aaway sina mama at papa. Dahil nga sa pera. Dumating na nga sa punto na pinapili kami ng mga kapatid ko. Kung kanino kami sasama, kang mama ba or kay papa. At nung time na yon kakabreak lang namin ng jowa ko. Kaya sinabi ko talaga sa sarili ko, ang lungkot-lungkot talaga ng buhay ko. Hanggang si Papa DJ Sam lagi na lang lasing at nag-aaway sila palagi. 2023 nung August, nagpa-enroll ako sa school at grade 11 na ako. Sakto na nauwi ang tita ko galing Manila DJ Sam. Nagtanong sila sa akin kung gusto ko ba daw sumama sa kanila. Nakaisip ako na what if pupunta ako ng Maynila. Total, dito sa amin ang gulo-gulo ng buhay ko simulat sa pool. At pumayag nga ako. Kaya ilang araw din ang lumipas, nag-book na ako ng ticket at sumama kay tita sa Maynila. Ilang buwan nakalipas, nag-chat yung ex ko DJ Sam sa akin. Gusto daw niyang makipagbalikan.
At eto naman, naging marupok po ako kaya pumayag din ako sa gusto niya. At ilang buwan pa ang nakalipas, DJ Sam, bigla siyang nanghingi ng mga larawan ko sa mga private part ko. Disappointed ako sa kanya at nakipag-break agad-agad ako. Kahit nagmamakaawa pa siya sa akin, wala na akong pakialam doon, DJ Sam, dahil feeling ko napakabastos niyang tao. Hanggang sa naka-move on nga ako. Pero ang trauma, nananatili pa rin at di ko maiiwasan na umiiyak ako pag naalala ko ang mga pangyayari sa buhay ko. At ngayon, DJ Sam, nandito na ako sa Maynila. Nagtatrabaho na lang ako bilang caregiver sa araw at nag-aaral naman sa gabi. Kahit masakit ang naging karanasan ko, pinagpatuloy ko pa rin ang buhay ko dito sa Maynila na nag-iisa. At nananatili yung sama ng loob at trauma galing sa pamilya ko mismo. Pero DJ Sam, sa mga followers mo, gusto ko sanang manghingi ng advice about dun sa pang-aabuso ng pamilya ko sa akin. Kung ano bang dapat kong gawin. Medyo may katagalan na ang pangyayari, pero pwede ko pa rin bang isumbong sa DSWD? Sa tingin niyo po ba maniniwala pa sila dahil wala rin naman akong ebidensya? At matagal na panahon na rin po ang lumipas. Tulungan niyo po sana ako at bigyan niyo po ako ng advice. Babasahin ko po yun lahat. Thank you po sa pagbasa ng kwento ko, DJ Sam, at pasensya na po kung medyo magulo yung kwento ko. Pero lahat ng ito, nararanasan ko po kahit hindi po kapanipaniwala. Masakit. At sabi ko na nga, hanggang ngayon, nananatili pa rin ang trauma na dulot ng sarili kong pamilya. Ulit, maraming salamat po. Isa sa iyong mga follower, Zian.